May kasabihang, huwag kang masyadong tititig sa dilim, baka may tumitig din sa'yo. Pero paano kung ang dilim mismo ang tumitingin pabalik? Si Arman ay isang security guard sa isang lumang gusali sa Maynila. Matagal na itong abandonado, ngunit may mga gamit pang nakatambak sa loob kaya kinailangang bantayan. Sabi ng mga matatandang gwardya, may sumisilip daw sa kanila mula sa mga anino, mga matang hindi tao. Hindi naniwala si Arman. Hanggang isang gabi, napatunayan niya kung gaano kalalim ang nakatago sa kadiliman. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang magronda siya sa ikatlong palapag. Sa kabila ng katahimikan, parang may nagmamasid. Ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin kahit sarado ang mga bintana. Napahinto siya sa harap ng isang lumang salamin. Wala namang kakaiba, pero sa gilid ng kanyang paningin may gumalaw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala namang tao sa likod niya hanggang sa mapansin niyang may kakaibang refleksyon sa salamin. Isang anino. Walang mukha, pero may mga matang nakatitig ng diretsyo sa kanya. Napaatras siya, pero hindi gumalaw ang anino. Dapat ay sumabay ito sa kanyang kilos, pero nanatili itong nakatayo. Tumingin siya sa paligid, walang kahit anong bagay na pwedeng maging dahilan ng refleksyon. Hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang madilim na hugis na unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas ito sa ibabaw ng salamin. Hanggang sa ang dating malalayong mata, ngayon ay nasa harapan na niya mismo. Pumikit si Arman. Pinilit niyang isiping wala ito, na imahinasyon lang ang lahat. Pero naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. May bumubulong, mahina at pabulong, pero hindi niya maintindihan. Nang muli siyang dumilat, wala na ang refleksyon. Nanginginig niyang kinuha ang flashlight at tinutok ito sa paligid. Wala pa ring tao. Pero may isang bagay siyang napansin, isang marka sa salamin, parang kinalmot ng matatalim na kuko. 3 malalim na guhit. Kinabukasan, nag-resign si Arman. Hindi na siya bumalik sa gusaling iyon. Pero minsan, kapag napapadaan siya roon sa gabi, pakiramdam niya'y may matang nakasilip sa kanya mula sa dilim, naghihintay, nagmamasid. At sa tuwing pipikit siya, parang may malamig na hiningang dumadampi muli sa kanyang batok. Huwag kang masyadong tititig sa dilim. Baka may tumitig din sa'yo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan mo ang kwento. May sarili kang nakakatakot na kwento. I-share mo sa comments. Mag-subscribe para sa mas marami pang katatakutan. I-click ang notification bell para hindi mahuli sa bagong uploads. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod at tandaan, huwag kang masyadong titingin sa dilim.